FM Live Drama. 35 years old at nakatira sa San Mateo, Rizal. Only child lang ako, mga idol. At ngayon, meron na rin po akong sariling pamilya. Sumulat lamang ako dahil nais kong ibahagi ang katangi-tanging love story na iniidolo ko. At ito ang kwento ng mga magulang ko, mga idol. Bata pa lang kasi ako, nakita ko na kung paano mahalin ng lubos ng daddy ko ang mommy ko. Kaya nga sabi ko, hindi ako mag-aasawa kung hindi siya katulad ni daddy. Pero tulad din ng ibang love story, marami rin naging pagsubok ang pamilya namin. At ito, ang sabay-sabay nating tunghayan, mga idol. Maraming salamat po. Ito si Lenlen. And I thank you. Morning, Han. Morning, Han. Ano, gutom ka na? Sakto lang. Ito mamaya, sabay na tayo mag-breakfast. Tignan natin sila daddy kung gising na. Baka nagluluto na rin yon. Nag-almusal natin. Oh! Dad, ba't mag-isa ka na kumakain? Ay, halina kayo. Kumain na kayo. Sabayan niyo ako. Asan si Mami? Ay, nako. Daan doon sa palengke kasi may pinabili sa akin. Nagpabili sa akin ng kangkong. Yung nabili ko, talbos ng kamote. Nako. Nandun. Ura-urada. Pumunta. Sabi ko nga, ako na ang babalik. Di na daw kailangan. Kaya ayun. Sumabay na kayo sa akin. May niluto akong itlog dito prito. Nako, Dad. Paano ba yan? Hindi naman kabisado ni Mami mag-tricycle dito. Ay, dyan naman yung asawa mo. Sige, Dad, ako na pong bahala. Susunduin ko na lang ho siya mamaya gamit yung e-bike. Punta mo na ngayon, love. Kasi nga, baka mamaya, nag-aantay na doon si Mami. Tama. Puntahan mo na. Kami na lang muna ni Lenlen ang kumakain dito. Hindi pa naman marunong yung sakay ng tricycle at mag-commute. Baka mamaya maligaw pa yon. Naku kasi, inaway-away mo kasi. Ay, nako. Dapat sinundan mo na nung nag-walk out. Dahil nung araw, hindi naman siya ganyan. Minsan, nilalambing niya pa nga ako noon. Na sasabihin, nagkabali ka. O ako na lang. Parang ngayon, tignan mo. Hindi ko maintindihan yung mami ninyo. Ay nako, de bale na, Dad. Sige na, kumain ka na. Sunduin na lang, sasama na lang ako dito kay Jerome. Sige. Ingat kayo, ha? Lovely ka na. Tara na. Ano ma, kalmado ka na. Ay, nako. Ya kasi tatay mo, mali-mali na. Matanda na kasi. Konsumido talaga ako dyan. Tignan mo pagkabalik ko rito, yung mga pinagkainan, di malang hinugasan. Anong akala niya sa akin? Ako ang katulong niya rito. Diyos ko, uminom-inom ng tubig. Tignan mo, nilagay sa rep, wala nang laman yung pichel. Ay, nako talaga. Nakakakonsume. Dito yung sukli kanina. Nakalimutan din ni tatay na ibigay, ni daddy ibigay kay mami. Ay, nasaan na yung mga binili kong mangga? Ay, Kinuha mo na ba sa lalagyanan mo? Opo, nandun po sa lamesa, mami. Kunin ko po. Oo, kunin mo. Baka malamog na yung mga mangga. Teka lang. Meron pa dito binili si daddy. Mga saging. At saka may rambutan. Para daw po sa inyo. Diyos ko. Sige na, lagay mo lang sa table. No, parang kinikilig si mami, oh. Di ba, love? Aray, ano ba ito talaga? Tignan mo, ma. Ikaw ha,
galit-galit ka kay daddy tapos bumili ka rin ng mangga eh. Paborito niya yan na prutas, di ba? At hindi lang yan, binilandan siya ni daddy, oh. Ay nako, yung daddy ninyo, syempre, kabisado niya ang kiliti ko. O, di ba? Kaya kayo, wag na kayong mag-away masyado. Lagi na lang kayong nag-aaway. Nakakatanda kaya yan. Ay nako, tawagin mo nga siya. Sabi mo, tikman to niluluto ko, baka hindi masarap. O, di ba? Ako na ang tatawag kay daddy. Ako na ang tatawag. Kunyari ka pa, ma. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so. At ganito nga ang typical araw namin, mga idol. Ngayong nagkakaedad na mga magulang ko, para na silang aso at pusa. Pero hindi rin naman sila mapaghiwalay na dalawa. Nung bata pa nga ako, naalala ko noon si daddy na binubuhat yung mommy ko kapag masakit na yung paa niya. At si mommy naman, lagi niyang minamasahe yung daddy ko kapag galing siya sa mahabang biyahe ng pamamasada ng taxi. Kumbaga, kuhang-kuha nilang dalawa yung kiliti ng bawat isa. Kaya nga laking pasasalamat ko dahil kumpleto, buo, at masaya ang pamilya namin, mga idol. Dito, nandito yung bahay nila. Oh, Daddy Noy! Andito ba si Daddy Noy? tita! Ay nako, Len, halika dito. Eh kasi naman ito. Naparito kayo. Oo, may naghanap kasi kay Daddy Noy. Asa may daddy mo? Nasa taas kasama si mommy. Oh, ito, babae na to. Oh, sabi niya, hinahanap daw si daddy. Hindi ko alam mo anong pakay niya. Good morning. Sorry, medyo masama lang yung pakiramdam ko. Kailangan ko lang talaga makausap si Daddy Noy. Ano ba yan? Daddy Noy? Paano mo nakilala yung daddy ko? Ayun na pala siya. Ano meron? Esmeralda, sugod ka dito. Nako, Daddy Noy. Oh, ito ha. Inahanap po kayo. Di ko alam kung anong pakay. Daddy Noy, ako nga po pala si Stacy. Kung di niyo po maalala, ito po yung picture ng magulang ko. Ha? Ano gusto mo, ibig mo Si Nanay sabihin? Brenda. Brenda? Wala akong kilalang Brenda. Ano meron kay Brenda? Daddy Noy, ako po yung anak ninyo ni Nanay Brenda. Ano? Anak? Ano yan? Anong anak? Anong pinagsasabi mo? Wala akong anak sa labas at saka hindi kita kilala. Ano yan? Anong anak sa labas? Ay, nako. Ma, may pumunta po dito. Ito po si Stacy raw. Kiniklaim niya, anak daw siya ni Dad. Ano? Nako, mahal, wala akong anak sa iba. At Anong saka, hindi ko alam kung nagsasabi ng totoo itong batang ito. Daddy Noy, ako po si Stacy. Ang sabi po ni Nanay Brenda, pag namatay po siya, pumunta daw po ako sa'yo. Dahil meron daw akong makukuha. Ay, nako. Daddy Noy, si Iha, Nanay Brenda, Iha, yung nakasama ninyong mahabang buhok, kulay itim, at meron po siyang balat sa likod na malaki. Meron din ho ako nun, Daddy Noy. Iha. Teka ha, uminahon ka. Diyos ko, Unang-una sa lahat, wala akong kilalang Brenda. At saka, hindi kita kilala. Parang awa mo na, huwag mong guluhin ang aking pamilya. Nako, Esmeralda, ibalik mo kung saan galing ito at kung saan Diyos ito ko. lupalop eh. Teka lang ha. Stacy, no? Siguro susunod na lang natin ito pag-usapan pag may mga sapat ka na pruweba. kung gusto ninyo, ipa-DNA test nyo ako. Ako ang anak mo, Daddy Noy. Diyos ko! Noy, ano ba ito? Mahal,
Diyos ko, Hindi ako magtataksil sa'yo. Sinasabi ko ang katotohanan. Wala akong alam Mataas sa ang babaeng presyon ito. sandali nga lang. Ikaw babae, lumabas ka. Umalis ka na muna dito sa pamamahay namin. Daddy Noy, umalis ka muna. Halika na dito. Umalis ka. Halika na. Wala nga talaga. Hindi ko talaga alam at kilala yung babaeng pumunta dito, mahal. Eh, Dad, sino ba kasi? Sino ba yung Brenda na yun? Baka naaalala ninyo. Diyos mio. Paano ko ba ipapaliwanag sa inyo na talagang paniwalaan niyo ako? Sinasabi ko ang totoo. At ikaw naman, mahal, tuminahon ka. Tingnan mo na baka tumaas yung blood pressure mo. Baka may blood ka na naman. High blood. Talaga tumataas ang presyon ko sa'yo. Siguro, yun yung babaeng pinagseselosan ko noon, ano? Yung palagi mo hinahatid sundo sa taxi mo dati. Ano, Noy? Ayan na, lumabas na yung bunga. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo sa pamilya mo? Alam mo, hindi ko magagawa na pagtaksilan ka. Magsabi ka na ng totoo! Lab, Ano nangyari dito, love? may pumunta kasi kaninang babae dito, sinasabi, anak daw sa labas ni Daddy. Ha? Totoo po ba yun? Diyos Dad? ko. Ay, siya ka pa, nagtatanong ka pa. Hindi ka totoo yun eh. Grace, please. Tumagal naman tayo na ganito. Katagal na sa relasyon nating dalawa, pero Sinoko mo ko, Noy. hindi kita niloloko. Nandito yung dalawa nating anak ko at saka si James. Hindi ko kayo niloloko. Parang awa mo na. Tumanda na ako ng ganito. Lolokohin pa ba kita? Hindi Bitawan ko mo nga ako! Diyos ko. Tumanda na tayo't lahat, sinungaling ka pa rin. Kaya ngayong araw na ito, aalis na muna ako sa pamamahay na ito. Doon na muna ako kay Esmeralda. Ma, ano ka ba? Pag-usapan muna natin to. Hindi. Ayoko makita ang pagbubuka ng ama ninyo. Grace! Grace! Dad, ano ba yan? Ay nako, alam mo yung babae na yun. Hinanap-hanap pa si Daddy Noy. Napaka-arte. Akala mo naman kung sino Kaya nga eh. Hindi ko talaga alam kung anong bang motibo ng babae na yun. Bakit pumunta dito? Kahit ako, hindi ka naman niwala. Layo-layo naman ang pagbubukan ninyong dalawa. Ay, ewan ko ba? Nako, huwag yun na kayang pag-usapan sa harapan ko, pwede ba? Pero Mami Grace, Tama na. pero Tama na. Talaga, tita. Ma, ano? Di ka ba uuwi? 3 araw ka na dito ah. Baka mamaya nabibigatan na sa'yo si Tita Esmeralda. Nabibigatan ka ba? ay hindi Naku anytime pwede po kita dito magstay kahit anong oras at kung kailan nyo gusto O dito na ako forever. Ay, hindi naman ganon. Mami Grace, kawawa naman si Daddy Noy, naghihintay sa inyo. Kaya nga po, ma. Alam mo bang di na nakakatulog si Daddy sa gabi? Kasi hindi siya sanay na hindi kanya katabi. Uwi na tayo. Tama na, pag-usapan na lang natin to ng maayos. Ayoko. Ganyan naman ang daddy ninyo. Oo, tuwi-tuwin lang niya ako. Tapos kapag ka naniwala na ako, ano na? Wala na. Eh ngayon nga, pag nagtatampo ako, hindi niya nga ako sinusuyo eh. Pag nagagalit ako, hinahayaan lang niya ako. Ma, ano ka pa? Nilalambing ka na nga ni Dad, oh. Gusto nga niya sumama dito, kaso lang inatake siya ng gout, eh. Oh.
Sige na, Mami Grace. Puntahan mo na, bumalik ka na muna sa inyo. Noong araw, binibilan niya ako ng bulaklak pagka umiiyak ako. Ngayon, wala siyang pakialam. Ano ba yan, Mami? Hindi bibili tayo ng bulaklak. Ayoko. Sabihin mo sa daddy mo, dito lang ako. Di ako alis dito. Paglipas ng ilang buwan, napatunayan namin na hindi pala totoo ang claim ni Stacy na si Daddy yung hinahanap niyang ama. Hindi nga rin nag-match yung DNA nila eh. Kaya naman kumpirmado na hindi sila magkaano-ano mga idol. At dahil dito, nakampante na nga si Mami at umuwi na rin sa amin mga idol. Ang kaso nga lang, nagkaroon kami ng panibagong problema dahil bigla namang inatake si Daddy. Oh, kamusta na lagay mo, Noy? Okay na ako ngayon. Dahil nakita na kita. Naku, manahimik ka nga. Kung tignan mo na, high blood ka pa. Kung hindi pa ako mapunta sa ospital, hindi mo pa ako maalala. Paano pinabayaan mo yung sarili mo? Iniinom mo ba yung gamot mo? Hindi ko iniinom ang gamot dahil ikaw yung gamot ko. Diyos ko, ano ba itong lalaki ito? Manahimik ka nga. Oh, walang bisa ang gamot. Kung walang gumagamot na tulad mo. Naku, Ikaw talaga. pasalamat ka talaga. Hindi mo ba dinaya yung DNA na ganon? DNA, dinaya. Hindi ko kayang gawin Ay, yun. Diyos Aray ko, ko. ikaw talaga. Hindi ko kayang gawin yun. Alam mo naman na faithful lang naman ako sa'yo. At saka sa tuwing mayroon akong nakikita ang iba, nako, sinasabi ko, mas maganda pang asawa ko sa kanila. Nako, bakit ngayon di mo na ako nilalambing? Nako. Ganyan na ba talaga pag tumatanda na? Masyadong maramdamin na. Aba, syempre. Alangan tumanda, nagbago. Syempre, dapat ganun pa rin, hindi ba? Kung gusto mo, gusto ko sanang magbalikan natin yung mga nakaraan. Tulad ng... Yung nagbubugit tango tayong dalawa. Ay, Gusto mo? pagpagaling ka. Ay, syempre, gusto mo magbugit tango ulit tayo. Mabayang gabi. Lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan. Congratulations, Mommy and Daddy! Congratulations, Mom and Daddy, for your 50th wedding anniversary. Ay, salamat, Ay, salamat. mga anak. Nag-abala pa kayo, sosyal-sosyal, garbo-garbo naman ito. Oo nga, nakakaya naman. At saka, ngayon ko lang naramdaman na talagang going strong pa kami ni Mami Grace ninyo. Oh, napakagwapo mo sa suot mo na barong, ah. Ay, oo. At ikaw din. Di ba ito yung sinuot mo nung kinasal tayo? Oh, hindi. Ito yung sunod ko nung kinasal yung anak mo. Ay, oo nga pala. Oh, hindi na kasya sa akin yun eh. Wala na, sira na yun. Ang ganda-ganda mo sa kasuotan ngayon. Naks naman. Mahal na mahal niyo talaga yung isa't isa. O, baka magkaroon pa ako ng kapatid, ah. Ay, nako. Ay, Diyos ko. Ay, di na kami kayang magbugi tago tsatsa eh. Ay, nako. Salamat, mga anak. Ay, salamat sa inyong dalawa.
Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe Grabe naman naman yun. yun. Ay, alam mo, kilig na kilig si Boss Bong, oh. Tsaka si Boss April at si Boss Michael. Ay, wow. Sa kwento natin ngayon, talagang till death do us part. Yes. Diba? Saka gano'n naman, di ba, yung mga matatanda na, ang dami nang nararamdaman, saka matampuhin na talaga. Oo. Alam mo, napaiyak si Ma'am Aname. Oh! Ay! Ma'am Aname, at saka talaga naman na hanga din ako sa mommy and daddy ni Ma'am Aname. Na si Oy, wow. Daddy Frank and si Mommy Emily. Talagang sobrang Solid talaga. solid talaga yung pagsasamahan nila. Baka nakarelate si Ma'am Aname kasi Oo. ganun talaga sila mapagmahal. Mapagmahal sa magulang. Talaga si Ma'am Aname tsaka si Boss Bry. At ganun din kaya si Nanang Rosita. Uy, Oo, kina Boss Bong Borillo. Nako, naiyak daw dahil Naiyak din. naiyak dahil habang nagtatahi na karayom yung dahil niya. Natusok. pala. Natusok. At kay Ate Bel Angub, sabi niya, wow, sana all. Oh. Oo, yung mga taga Carnelite Garments, nakikinig everyday. And happy birthday kay CD ng High Speed. Maraming salamat po. Yun. Thank you so much sa inyo mga idol. At kahit ano pang nangyayari, di ba? Ang daming mga broken relationship, broken family. Pero still, marami pa ring mga magulang na talaga namang mahal na mahal talaga yung isa't isa. Totoo. No, kahit na medyo parang aso pusa na sila, di ba? Correct. Pero naandyan pa rin yung suporta. At pag-iintindi, yung understanding nila. Hindi mo Correct. talaga makakalimutan yung unconditional love nila sa isa't isa, no? Mhm. Diba? Kaya, konting pasensya lang po. At saka, ganito dapat, may suporta dapat ng mga anak. Kasi kung kahit matanda na yung mga magulang ninyo, paalala nyo pa rin na noon, ganito sila. At saka intindihin sila, di ba? At ibigay yung best para sa kanila. Kagaya nito, nag-celebrate pa sila ng 50th wedding anniversary. Correct. Kayo yung mga magbibig kiss. Tama. Magdudugtong ulit sa kanilang dalawa, yung mga anak, no? Yes, Na kasi rumupok na yun eh. Oo, yung tulay na yun, hindi naman po substandard siya na. Gawa ng DPWH. Di umano. Correct. Dapat hindi, dapat hindi ano yun ha? Substandard. Okay, dapat matibay. Oh. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!